breaking news, Senador Marcoleta, mayroong pasabog. Dala-dala ang mga 18 Marines at bagong 14 sundalo na magpapakita ng bagong ebidensya. Naku po mga kababayan, kanina po sa Calao, sa Luneta, talagang nagkarambulan. Sinalubong po ng mga tao na tila sinlakas ng people power ang mga sigaw at nagkatulakan at nagkapukpukan talaga. Patay yung tinatawag na barbed wire na harang ng mga kapulisan ay talagang nilindol ng 7.8 na bardagulan kanina. So pati mga sundalo doon na nagmarcha, mga kababayan, talagang nabulaga sila sa dami ng tao. So ngayon po, Senador Marcoleta, meron po siyang pasabog at itong tinatawag na senador na bugok na 12 na sinasabi na lehitimo silang quorum. Maging si Tito Soto, nagyayabang na naman at pinalagan ang desisyon ng Korte Suprema. Dahil hindi na daw kailangan ng Korte Suprema ang pag-i-interpret nung 12 na quorum. Mga kababayan, ano ba ang sabi ni Tito Soto na tila sobrang yabang? Pinairal na naman ang pagiging bobo at pagiging tanga. Mga kababayan ko, ano ba ang sabi ni Tito Soto na binanata ni Marcoleta? Naku po, magugulat kayo. Ito po ang sabi ni Tito Soto na iskul bukol. Naks! Senator Tito Soto nakipagtalo sa Korte Suprema. Gustong sugurin ni iskul bukol itong Korte Suprema. Nanindigan na siya ang tama. Parang si nanay laging tama pagkaaway si tatay. Parang babae. Talagang laging tama si iskul bukol. Tama ang 12 of 23. Ito ang pagpapaliwanag at interpretasyon ni iskul bukol Tito Soto. Kahit ibinasura ng Korte Suprema Soto, nanindigang tama ang ginawang quorum sa Senado. Ang gigiba, ang papalag, sabi niya, giba ni Soto, ang yabang. Manila, Philippines, giniit ni dating Senate President Vicente Tito Soto Juan Bull III na tama at naaayon sa batas ang pagdalo ng 12 sa 23 na senador bilang quorum, kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon na inihain ni Jan Barry Tayam kaugnay ng issue. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang walang bisa ang quorum sa sesyon ng Senado noong Hunyo 3 at questionin ang pagdalo ng 12 senador bilang sapat na bilang upang magsagawa ng sesyon. Gayunman, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o sapat na batayan ng petitioner upang ihain ang kaso. Ayon kay Tito Soto, Juan Bull, na tropa ni Bendalo Tubol, yung tuplok na dalawa, justiciable ang naturang petisyon o hindi ito isang usaping nararapat na pagdesisyonan ng Korte Suprema. Wow! Hindi na daw kailangang idaan sa Korte Suprema o sa pagitan daw ng 12 na senador, hindi na kailangang pag-usapan sa Korte Suprema dahil tama daw ang ginawa niya. Grabe talaga. Ayon kay Soto, hindi umano justiciable ang naturang petisyon o hindi isang usaping nararapat pagdesisyonan ng Korte Suprema dahil magaling ako. Grabe naman. Hindi na kailangang talakayin sa Korte Suprema ang merito ng kaso dahil wala naman itong sapat na legal na batayan. Wow, wala daw sapat na legal na batayan. Hindi na daw kailangan ng Korte Suprema. Mas magaling si Tito Soto iskul bukol. Hindi na kailangan talakayin pa ng Korte Suprema ang merito. Wow, galing talaga ni iskul bukol. Parang Bendalo.
Am I right, Mr. Rebolya? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Bebot, bebot. 250k hanggang 350k ang pinapakawalan sa babae. Hindi na kailangan talakayin pa ng Korte Suprema ang merito ng kaso dahil wala naman itong sapat na legal na batayan. Paliwanag ng dating Senate President. Hindi, dagdag pa niya, tila may mga grupong nais umanong palabasing hindi sapat ang 12 sa 23 na senador upang makabuo ng quorum. Bagayan niya ay taliwa sa umiiral na interpretasyon ng mga lituntunin ng Senado. Wow, mga kababayan, school bukol strikes again. Talagang pumalag sa Korte Suprema na walang Korte Supremo sa akin. Tama ako. Ang interpretasyon ko tama. Yan si school bukol, mga kababayan. Manggigigil kayo na. Bubukulan nyo na lang sa sobrang kayabangan. So ngayon, susupalpalin ni Senador Marcoleta. School bukol. Double tubol. Makinig ka. Kayong mga tuplok kayo. Kayong mga galing-galingan sa Senado. Ito ang pakinggan nyo. Si Senador Marcoleta, ang malupit na abogado. Ang may pinag-aralan. Nagsunog ng kilay para alamin ang katwiran at katotohanan. Para palabasin ang katwiran. Makinig po tayo kay Senador Marcoleta. Ito po ang pasabog na ito. Kaya supalpal ang mga bendalo. School bukol na epal na tubol. Ina ba talaga kayong final na bilang ngayon? Doon sa bilang lang, hindi Hindi namin ba kayo magkasundo? Dahil lamang sa politika. Yun. Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Meron akong nakita post kayo. ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun eh. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. Sabi niya, Ng lahat ng miyembro So may binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi kasi doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog, o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. sa post, hindi sinabi kang 24 dyan. Ang sinabi lang of all its members. Browse fading by lunch? Love. Ayan, mga kababayan ko, talagang binira. Talagang sinipa ni Senador Marcoleta itong mga galing-galingan na akala mo may mga utak. Na akala mo talagang sila ang tunay na makabayan. Nakita nyo naman ang paliwanag ni Senador Marcoleta. Napaka-klaro, parang crystal water. Naku po, mga kababayan ko. Magugulat na lang kayo sa mga bendalo dito Talagang napakakupal. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. Magsimula ka doon. Kasi yung Section 1, the Senate. At saka yung House of Representatives. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun?
Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito eh, merong kulay pink, ano? Opo. Merong kulay berde. Merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay nagtatago sa kadahilan ng alam na natin. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit, yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakakulong, suspendido. Ayan mga kababayan, yan ang gustong palabasin ng mga bobo. Gaya ni mga tuplok, itong dalawang ito mga kababayan, isa sa mga pinakabobo na Senado. Lahat sila dyan mga kababayan, talagang niloloko at nililinlang at binubudol ang mga Pilipino. Isipin nyo, bakit si Dilima noon nakulong? Nagtatrabaho pa rin kahit na nakasuhan ito. Talagang nabartolina ito. Bakit ngayon si Bato at si Estrada ayaw nyong ibilang-bilang senador? Ganyan ang mga bendalo, na mga tuplok, na mga adelentado, na walang utak. Talagang nililin lang nila mga tao, mga kababayan ko. Nakita nyo ang pagpapaliwanag ni Senador Marcoleta? Ganyan ang katwiran at katotohanan. Talagang binira at pinagbubulyak ang mga bobong senador na bendalo. Mga kupal. Talagang gagawin lahat nila para mapagtakpan ang nangyayaring nakawan. At na mga pangbubudol na mga ito. Kita nyo naman mga kababayan ko, kung katwiran lang, wala kayo kay Senador Marcoleta. Ito ang tunay na senador. Sabi ni Tuplok, itong mas matandang Tuplok mga kababayan, sila daw ang tunay na senador ng Republika. Wow, sinabihan si SP Cayetano. Nagyabang yung mga tuplok na ito na mangbubudol, magaling lang pag-away ng mga mag-aasawa, ng mga kabit-kabit, yung sinapak ni Kagawad, yung sinapak ni Kapitan. Diba, magaling lang ito magmura sa mga dating general. Diba, minumura niya yung mga general dati, bobo, tanga, tinatawag na ganun. O ngayon, pinakabobong buwisit na senador ito. Mga kababayan ko, pasensya na po kayo sa mga termino. Talagang mabwisit kayo. Diba sila yung mga takbuhan dati ng mga naaapi. Tuwing umaga, sila ang bida-bida. Sila ang takbuhan ng mga Pilipino na nasa laylayan na inaapi ng mga swapang na tao sa lipunan. O ngayon mga kababayan, nabudol ba tayo? Tignan yung mga tuplok. Naku po mga kababayan, kung may budol na 20 pesos sa bigas, may budol na tuplok. Yan ang sinasabi ng tao. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong, So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, ilan ang quorum base sa 22? The 22 divided by 2 plus 1. Ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, legal kami. Majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito
malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga, ma-stress talaga tayo eh. di mabuti na lang Lumakas po ang, ano ko eh. may May mga gabay tayo gabay na at may tagubilin na ba. Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo, Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Alam nyo, totoo yan mga kababayan, yung mga ginagawa ng mga one bull at bendalo. Naku po, nakaka-stress yan mga kababayan pag hindi ka matibay. Di ba? Nakita nyo naman ang mga panlilinlang at panloloko ng mga taong ito. Mula sa flood control hanggang sa mga pinagtatakpan nilang mga mastermind. Sila pala ang mga dawit dito mga kababayan ko. Ito ang pagbubulgar ni Senador Marcoleta na kailangang malaman natin. Naku po mga kababayan ko. Abangan natin ang 14 brave soldiers na bago. May bagong pasabog ito. Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron, isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi naman. Bakit hindi ka may stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isip-isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Oh. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako naman, nanahimik na lang ako, dinala ko yung kibo nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito opo, na tama. hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule ng Matutuloy, pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na
may security threat daw. Yes. Eh kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay, meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo, oho. Eh kaso, ang nagpahayag yung NBI. Eh paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Eh pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nagpalitrato. Oho. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao. Kung hindi siya lang na nakangiti na akala ko sementeryo yung... Akala ko libigan ng mga bayani na puntahan. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung... Sa araw pa naman ang kasaysayan din. Oho. Sa Nagkaraw araw na ng kasarinlan. Kalayaan. Oho. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Oho. Eh, paano, Nelson, kung yung... Hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Oho. Yun nga. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Oh. Nagpunta ako sa Jensan. Nasabi ko nga sa inyo, may kukwento ko. Dahil nga, yung mga kapuspalad na tinamaan ng Lindol, Lindol na pinakamalakas yun, sa buong mundo, Sen, sa taong ito. 7.8 7 point magnitude. magnitude. Ano? So, ayan, meron pala tayong konting... Ayan pala, oh. May May sisyo video sa mga tayo. kababayan natin. Oho. Anong kanilang sentimiento, Sen, sa itong mga nakakausap nyo, nakakwentuhan Unang-una, kinumusta ko sila. Sabi ko, nakakalungkot po ang nangyari sa inyo, lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami po nating kinakaharap na problema. Oho. Nandito po ako para makumusta ko naman kayo. May dala po akong konting may tutulong sa inyo. Ay, opo, pagtsaga-tsagaan niyo Pasensya yan. na po kayo kung dito sa lugar ninyo ay 500 na pamilya lang po ang mabibigyan. Oho. At pero hintayin po ninyo yung iba pa, sabi ko na dadalhin kasi Opo. hindi po kami makabili ng ibang may tutulong sa inyo kasi may konti tayong dala-dalang cash dyan dahil alam namin yung pangunahing pangangailangan nila. So, doon na kayo bumili sa area po? Hindi, bukod doon. Iba pa meron yun. kami munang ibinigay sa kanila Opo, oho. na Ba, si Lola nakamarkuletang kap pa, oh. pantulong, ano? Pantulong. Oo. Tapos yung mismong food packs. Kasi may Ayun. cash at saka food packs. Ayun, oho. So yung umaga, yung konting cash na ibibigay sa mga households, yun ang inuna. Opo. Pero nakiusap kami, hintayin po ninyo dahil manggagaling pa sa Davao yung binili namin food packs. Ayun. Sarado kasi yung pagkukunan, pagbibilhan sa sa Jensen eh. Opo. Kaya dumating yon. Siguro Bandang 5 hapon oras na. bago makarating doon. Oho. Kasi mabagal yung takbo ng mga Yung truck. trailers. 2 trailers dyan eh. Oho. Yan ang nangyari. Ayan mga kababayan, ayan po ang pasabog ni Senador Marcoleta. Ano pong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Magkomento po kayo dahil Masaya ito po naman ang yung mga tao nangyayari kahit sa konti. Pilipinas. Nakapagpasaya tayo. Pati mga brother Muslims pala natin, Sen, marami din, ha? Marami Kasi sila. makakita mo mga damit nila. Yan ay sa dito. Dajanga South yan. Ano? Dajanga South. Oo, ang punong barangay dyan ay si Kapitan Rak Garay. Opo. ayan mga kababayan, dinumog po si Senador Marcoleta doon sa Mindanao po. Dahil naghatid po siya ng tulong pinansyal at mga food pack dyan. Tayo ay nakikidalamhati. Tayo ay nalulungkot sa nangyaring pagsalanta ng lindol. Mag-pray-pray po tayo mga kababayan. Antayin nyo po ang tulong ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Lahat kayo mabibigyan. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. At shout out po sa lahat ng mga kababayan natin na nagko-comment.
Gaspar Beltran ng Cebu at sa lahat ng ating mga kababayan, mabuhay po kayo.